basta naaapi, mananagot ka kay Tommy Abilie. Wakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may action. The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Tamang oras sa buong kabuluhan, ganap na pong alas 11:13, tumbok sahod mga brad. Magandang lalaki po kami, walang kukontra. Si Dr. Leo at ito pong si Dr. Dave. Ako po ang inyong Commander Latigo Bobby Aquino Mabangis Mabangdo. Inyo pong makakasama sa ating palatuntunang Argumento! Kumusta po yung ating mga viewers, sa ating po mga followers, sa mga sharers at sa likers. At ganun din, teka muna bago ko simulan ha. Kasi kinukwento ko nung Sabado, Brad, merong Anli Lugaw dyan sa Rizal Avenue Extension, Anli Lugaw. Oh, Brad, ang sarap ng puto. At teka muna, parang may laman yun. Ang sarap ng puto dyan, Brad eh. Parang ako nagluto nun. Brad, ganun din talaga ako, Brad Leo. Huwag ka nang kumontra kasi nag-aangat din ako ng sariling bangko. Parang si Konsyel Elgin Damasco. Nag-aangat ng sariling bangko para makakain. Kasi pag di niya inangat yung sarili niyang bangko, hanggang dito lang yung lamesa o sa may mata. Ano bang pag-uusapan natin? Sa ating mga viewers, likers, and sharers, and followers, ito pong pag-uusapan natin ngayon, pinuno. Pinuno! Bakit naman nahiwala yung nuno? Yung nuno, pandak yun. Yung pinuno, leader. Ay, sinabi ko lang na pinuno, natandaan nyo lang yung nuno. Ano yung nuno sa punso? Ang nuno sa punso, Dr. Dave, ang tawag dyan, duwende. Dalawang klase duwende. May duwending itim at may duwending puti. Yan, Ang pinuno po ay leader. Ay pangulo. Pinuno, pangulo. Promotor. medyo masakit eh. Promotor. Promotor po ito ng isang gawaing masama man o mabuti. Hindi ho ano yan. Na pag sinabing pinuno ng kabutihan, hindi po. Promotor ng isang gawain, masama man o mabuti. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon eh, pinuno. Hindi yung nuno. Bagay, nandun din, pinuno, nuno, sa punso, duwending itim. Nandun din talaga eh, para kang pagkit. Anong may pagkit na hindi mo mawaglit? Kapag ka humawak ka ng kalamay, o kaya halayang ube, tapos winisik mong ganon, hindi maalis sa kamay mong tawag doon, pagkit. Katulad po, mga viewers natin, mga kaargumento natin, katulad po ng pagbabakod ng mga squatters, dyan po sa Tagbarungis, Sitio Tagbarungis, binakod po ng mga squatters, na umaangkin na sila ng kanilang sariling lupain, tila baga. Nabalitaan po yan ni Brad Tommy Abilie, at pinuntahan niya at sinubukang sawatain, awatin. Dahilan yan pong lupa na yan sa Tagbarungis, naka-award po sa landless, na pinamumunuan ni Ginoong Danny Malonzo. So, meron pa sumagot dun, nasa korte yan eh. Nasa korte pala eh, pukpukin kita ng sapatos eh. Pag nasa korte, ang ibig sabihin, status ko. Walang gagalaw, naka-freeze, Brad. Freeze! Ano ba yung sinisigaw ng mga pulis? Police! Freeze! Pagka gumalaw ka dun, bungkunan na. Bagay, nasa korte pala, di dapat huwag kayong nakikialam dyan. Ang sinasabi nga ni Brad Tommy Abilie, na huwag ho kayong magbakod dahil yan po ayon sa Presidential Proclamation 718. Sinasabi na yan po ay ini-award sa landless society ni Danny Malonzo. Okay, kung sa landless yang lupain na yan,
Hindi sinasabing kanya-kanya na kayo dyan. Ang sinasabi, ang bibigyan niyan yung pawang mga kaanib ng landless. Para ka makaanib, babayad ka dyan ng registration fee, membership fee, monthly fee. Ano fee? Ha? Para isa kang kaanib na mayroon kang mai-award ng landless sa'yo. Bago mo yan, bakuran, gonggong. Kaya nga ho sinasaway eh. Ay, anong komento nito ni Konsyal Elgin? Tingnan mo si Tommy Abilio, ang tapang akala mo kung sino eh. Ha? Kupal ka. Papatingin nga nung video. Ano sabi? Okay na ba yung video? Oo. Yung pagpunta ni Abili doon na parang sigang-siga, ano? Sige, pakinggan natin, panoorin natin mga kabandera. Buti, nakunan nila ng video. Takot na takot sila. Takot na takot sila. Kala mo sinong matapang. Okay na ba? Sige. Pakinggan natin mga kabandera. Pakinggan ninyo maigi, ha? Basta wag lang ninyong pakialaman. Kasi 718 dito, ang inawarda dito, PO, People's Organization. Ngayon pumasok itong ibang grupo na nasa likuran si Damasco. Itong gagong, itong animal, itong konsihal na ito. Ako'y hinahanap nito eh. Serbisyo ba kayo? Ay, hindi sir. Nag-negosyo ako eh. Hindi nga, sigurado. Ano pangalan niyo, Brad? Ha? Hindi ko na kailangan Ano serbisyo kasi ito eh. Baka parang hindi magkano. Serbisyo ka ba, Brad? Hindi. Natawag niyo naman kami kanina sir. Kami... O sige, naintindihan kita. Naintindihan kita. Okay, maliwanag, Brad. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ha? At sinasabing Presidential Proclamation 718, anong sabi ni Konsyal Elgin Damasco sa kanyang programang Kut-Kut Batibot? Ay, kala mo kung sino eh, kaya ang tapang-tapang eh. Tingnan nga yung video ni Tommy Abili. Ha? Abay, teka muna. Alam mo, Brad Tommy, natutuwa ako. Maski si Talawan na Elgin Damasco ay nagsabing matapang ka. Bakit po sinasawata ni Brad Tommy Abili itong mga nagbabakod? Dahilan po sa Presidential Proclamation 718, sinasabi na yan ini-award sa landless. Meron ng proseso yan, kinakailangan maging miyembro ka ng landless. Ha? At mai-award sa iyo ang sukat ng lupang babakurin mo, hindi yan free for all. Ano bang klaseng tok-tok ang ginamit nito Konsyal Elgin Robert Damasco? Tok-tok ba sa baba? O utak mo sa alulod ang ginamit mo? Bakit mo nila inaaglahi? Yung pagiging matapang na sawatahin ang pagbabakod. Ilagay sa tama. Yung pong pag-aangkin ng mga lupaing ini-award sa kanila ayon sa Presidential Proclamation 718. Ilagay sa ayusan! Yun po ang tapang. Ang pakikipaglaban para sa katotohanan, yun po ang tapang na binabanggit ni Konsyal Elgin Robert Damasco na tila baga kinaiinggitan niya. Bakit? Dahil ikaw ayaw mo naawatin, gusto mong suportahan dahil Talawan ka? Takot ka na mawala ng boto? Sa mga mahihirap na walang lupain, gusto mo silang i-facilitate, dalahin sa mali. Ito ba ang gusto mong gawin ni Tommy Abili, ang magpakamali? Ang suportahan ng mga manlalamang, mga manbarambong, at maling gawain? Yan ba ang gusto mong gawin ni Tommy Abili? Wow, Brad, magkaiba nga kayo. Ang sinasabi ni Tommy Abili, ilagay yan sa tamang proseso. Ang pagiging matapang ni Tommy Abili upang ipagtanggol ang tama. Ang ginagawa mo ay upang ipagtanggol ang may tama. Diyan lang naman sa gilid mo. May tama ka ba ngayon? Ay, boss, tumbok sahod. Pampalakas eka ng loob.
Nangihiram kayo ng tapang sa kasinungalingan ni Satanas. Kaya nga ho, binabawal eh. Sinasabi ni Tommy Abili, huwag kayong magbakod. Antayin nyo ang landless dahil sa kanila ini-award dito, kinakailangan nyo maging tunay na kaanib. Ng landless. Nang sa ganun kayo ay mabigyan ng karapatang magbakod ng lupang itinilaga sa inyo. Ito ang kaayusan. Ito ang tapang na ipinakikita ni Tommy Abili. Na gusto mong baluktutin. Na gusto mong palitan. Palitan ng kamalian. Dahil sa iyong pakay na magpapogi points at makakuha ng boto, wala ka na makukuha kahit 5 duling, Brad. Ito ang nagbunsod kay Kagawad Elgin Damasco upang alipustain sa kanyang palatuntunang kutkot matibot. Si Tommy Abili, At gamit pa ang aktual na video ng pagsasaway ni Tommy Abili sa mga nagbabakod. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Kitang-kita sa video, Brad eh. Na inaawat. Tama naman yung pag-awat eh. Para ilagay sa kaayusan. Anong gusto mo? Huwag awatin. Hayaan magbakod. Yun ang gusto mo para meron kang boto? Boto mo! Hindi. Boto. Ibig sabihin, boto. Kayo naman, kung ano naman ang naisip nyo pag sabi ng boto mo. Gusto mo, may boto ka. Meron ba? Wala nang buboto. Tingnan mo, sabi, Eka, tingnan mo ang tapang ni Tommy Abili o kala mo kung sino. Bakit sino ka ba? Pag magsalita ka ng ganyan, Brad, tumitinbig ang balahibo ko pati dun sa papagitan ng aking singit ng mga balahibo. Ulit. Di balahibo din yung Brad. Di ba tawag mo dun sa ilalim ng kilikili, pag buhay daw yung bakuna mo, may mga ugat? Balahibo. Balahibo din tawag dyan eh. Pati yan nasa pagitan ng singit mo, balahibo din yan, Brad. Nakakapanindig balahibo ka, nakakapanginig ka ng laman. Sa iyong mga birada, nawala sa kanto. Sabi, ang pumapatay ng sunog ay bumbero. Ang pumapatay ang bumubulot na ng sulat ay kantero. Ang gumugupit ng buhok ay barbero. Ang gumagawa ng kanto ay... Kali na lang, parang bastos eh. Nasaan ba? Nasa kanto ang iyong lohika? O kung meron ka man, excuse me po, kung meron ka man, lohika. Common sense? Kahit hindi common, basta may sense. Malinaw po na ang komentong ito ay pagpanig sa maling gawa. Ano po ba ang kalaban ng tama? O hindi ba yung mali? Ano po ba ang kalaban ng puti? Hindi ba yung itim? Anong hagi doon? Ibang puti yun! Ibang puti yung hagi doon, pambira kayo. Ayun, ang sinasabi ko yung kulay. Kasi tinatawag si Mayor Byron na puti eh. Ano daw ang kalaban ng puti? Yung hagi doon, pambira naman kayo. Pili po kayo ng susunding pinuno o leader. Yung po bang dadalahin kayo sa tama o ipapahama kayo sa kanyang maling gawa? Sinabi sa banal na kasulatan ni Kristo, a blind leading the blind. Ang bulag daw na umaakay sa kapwa niya bulag, saan sila dadamputin? Hindi ba sa kapahamakan? Ito ang ipinapabenta sa inyo na liderato ni Konsyal Elgin Damasco. Isa pong leader na bulag sa katotohanan. Ayaw sa tama. Saan mo kayo dadalahin yan? Doon! Sa may tama. Sabi nila yung naalala ko yung commercial, Blood Leo, napanood ko sa TV. Batang may tama! Bomba Kid! Hindi, Bomba Kid daw yun eh. Bomba Kid. Batang may tama! Hindi, sinabi na ho sa banal na kasulatan yan.
Tila baga inaakay ng isang bulag ang isa pang bulag. Saan po sila pupunta? Hindi po ba sa tiyak na kapahamakan? Ano po ba ang kinakiinggit ni Konsihal Elgin Damasco kay Brad Tommy Abili? Oy, teka muna, sasagutin natin yan, Brad. Hindi pwedeng hindi. Tinanong mo eh. Tanong mo, sagutin mo. Sige. Bukod po sa ganda lalaki, ha? Binukod ko na yun, Brad. Sample. Ha? Nakapagpatayo po si Tommy Abili ng isang himpilan ng radyo ang Bigwas Station. Ito, na pinanonood nyo. Nandito ko kami sa istasyon ngayon. Nang walang sapi! Walang saping puhunan buhat sa mga politikong inaakusan ninyo! Sinasabi ninyo na pera ni Edward Agidon! Ang Bigwas Station, hindi po nagkakamali kayo. Sariling sikhay po ito. Nandirito ako. At ako po'y kritiko. Nararamdaman ko, nakikita ko. Hindi ho ako bulag pipibingi. Nakatulad ni Konsehal Elgin Damasco, di makita, di madinig, minsay nauutal, patungo sa hinahangad na buhay na banal. Yan ang peg niyan, Brad eh. Walang makita, walang madinig. Kapag ka ang amo niya ang nagkamali. Pero pag ang kalaban niya nagkamali, ang nanay niya'y naglalaba, ang tatay niya'y tamad. Galing sa inuman, wala pang tulog. Puro ganyan lang naman ang laman ng utak mo, Brad eh. Ito, sipyat na sipyat, pinanood natin sa video, napanood din ng ating mga kabigwas yan. Napanood nila kung paano mo komentuhan ng isang mabuting gawa. Kapag ka po ang mabuting gawa ay tinutuligsa, sino ang mga tumutuligsa? Hindi po ba ang may mga masamang gawa? Magkaaway yan, Brad eh. Yung masama, kaaway niya yung mabuti. Yung mabuti, kaaway niya yung masama. Kasi laging kasabihan nito eh. Birds of the same feather are of the same bird. Sipain kita dyan eh. Birds of the same feather flocks together. Ang adik, ang katabi niyan, adik din. Pusher, pwede rin. Ang adik, ang best friend niyan, pusher. Sabi tanong siya, magkano pusher? Gusto niyo pusher? Puro ka pusher eh. Tulak ka ng tulak eh. Kasi nga ho, itong Bigwas Station, wala pong kinikilala. Na nirerespeto ho ng marami, wala pong kinikilalang politiko na pinoprotektahan. Ang sabi ni Mike Enriquez, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Yan ho ang genre namin dito eh. Sa pagkakaalam ko, ngayong expire ng prangkisa ng bandera, nitong July 6, if I'm not mistaken, 2020, pinupuntiryan nitong agawin ang Bigwas Station gamit ang kanyang kamandag sa paninira at impluensya sa mga kalyadong politiko. Buisit ka. Mahiya ka naman sana sa mukha mo. Hiyang-hiya naman kami mga pogi dito. Tignan mo yung kay Dave Abili yung profile pic, tingnan mo. Hiyang-hiya kami sa iyo, Brad. Napatutuhanan ko na ang kapal talaga ng mukha mo dun sa multicab na puti. 2 tangkal at kalahati yung picture eh. Mukha pa lang ulam na, Brad eh. Lapad pala talaga ng mukha mo, Brad. Hindi na sana ako iinik. At naging kagawad ka. At isa sa mga namiminuno sa ating lipunan. Pero puro ka katarantaduhan, Brad eh. Inaano ka ba? Lagi ka nakakomento, Brad. Sarap mong barilin sa mukha eh. Hindi, si Babalo yung, Brad. Hindi akin yun. Si Babalo yun. Ang sarap mong barilin sa mukha, Brad eh. Ang liwanag po ay kalaban ng dilim. Ang mali ay kalaban ng tama. Yung may tama, naghahanap ng pusher. Bakit napunta doon? Kasabihan, straight na straight yung kasabihan, napunta sa pusher eh. Kaya huwag kang magtaka
kung buong tapang naming ipaglalaban ang tama, sinunod ng ipinaglalaban mo ay yung may tama. Bomba Kid! Batang may tama! Kutkut! Batibot! Brad, mapanglahit ako ha. Pasensya na, Brad Leo ha. Brad, ang tawag dito, coat. Oh, pag naka-jacket ka, Brad, magmumukha kang butitin laos. Tapos, ang tawag doon, naka-earmap ang tawag doon, di ba? Headphone. Kasi sa amin sa practical shooting, ang tawag doon, earmap. O, pag puputok ka, lalagyan ng earmap. O kaya earplug. O, yung chi, kung tawagin. O, maghanap ka ng tsinelas na goma, meron yung bilog sa ilalim na chi. Gupitin mo yung nilalagay. Earplug. Doon sa mga walang pera. O, pero, Brad, advice lang ha. O, payo lang na kapatid. Alam mo, meron din naman akong malasakit sa'yo kahit di ako makasahit. Hindi, kahit di ako makasahit, may malasakit pa rin ako, Brad. Huwag ka nang mag-headphone, Brad. Ang pangit eh. Oo, nagmukha kang Ensimada. Yung binibili ni Brad Boyet dyan kay Santa Monica ba yan? Masarap yung Ensimada na yun kay paring Jerry. Oh, Ensimada, huwag ka na mag-earmap, Brad. O kung anong tawag dyan. Ha? Pangit eh. Mukha kang Ensimada, kulang na lang sa'yo, asukal. Hindi naman ako kumakain ng asukal, Brad. Ayoko na matamis. Diabetic ako, Brad eh. Oh? Kaya ako nag-iingat dyan. Ako po, nakausap ko na po parehong tao. Si Brad Tommy Abili at si Elgin Damasco. Napagmasdan ko na sila. Napakinggan. At nalalaman ko, higit kanino man. O sige, hamon ko sa inyo. Kilala niyo ba si Tommy Abili? Kilala niyo ba si Elgin Damasco? Yan ba nakausap ninyo ng heart to heart? Nakakwentuhan niyo ba yan? Nakita niyo ba ang estilo ng mga yan? Sinasabi ko sa iyo ngayon, Konsyal Elgin Damasco. Sa 10, 1 ang grade ko sa iyo. Kay Brad Tommy, sa 10, siyam ang bilang ko sa kanya. Nakausap ko na pareho yan. Sino ba makapagpapatotoo niyan maliban sa akin? Ako po, nagtrabaho. Hindi ko naging amo yan si Elgin, Brad. Pero nagtrabaho ko bilang sapi. Mabuting espiritu ako nun. Bilang saping puhunan sa kanyang himpilan ng radyo na banderang kapos. Kwento ka mo? Mahilig kayo sa kwento. Sige, ito kwento. Ito kwento. Sino ba ang nagpakilala kay Elgin Damasco? Kay Mayor Lucilo Arbairon. Si Bobby Aquino Mabangis Mabanglo. Sino ngayon ang kadikit ni Lucilo Arbairon? Si Konsyal Elgin Robert Damasco. Saan napunta si Bobby Aquino Mabangis Mabanglo? Siniraan ni Konsyal Elgin Robert Damasco, kaya naputol ang aking kontrata diyan sa banderang kapos. Tanong, sinong may gawa ng masama? Ako? Ako na sinasabi mong sinipa mo? Kupal. Hindi mo pwedeng sipain ang isang tao na hindi mo empleyado. I'm not even the employee of Bandera News Philippines, bro. For your information, FYI. Di, maintindihan niya na FYI. Sinabi ko na Tapos, magsasalita ka na naman ng baliko. Tagapagbuhol ka nga ng buhangin. Tagagawa ng mga kwento na walang wenta. Totoong tao ako. Kaya nga may nagsabi sa akin, eto, kilalang tao. Hindi ko muna papangalanan. Kilalang tao sa Puerto Princesa. Hindi ko muna papangalanan. Naging opisyal ito ng pamahalang panlungsod. Naging opisyal ito ng pamahalang panlungsod, Brad. Nakausap ko. Ang sabi, Brad, ang pagkakakilala ko kay Tommy Abili ay mahusay kausap at totoong tao. Ilang beses ko nang napatunayan yan.
isang opisyal ng ating pamahalang panlunsod. Hindi ko naman pinangalanan eh. Mabibisto kasi. Yan ang nagsabi sa akin, kumpara! Uy, may komparasyon pa eh. Kumpara kay Konsyal Elgin Robert Damasco. Pero ang alam ko, wag ako, kundi kayo ang magpatotoo niyan. Hindi ba masamang espiritu ang duwending itim? At dinalaan tayo ng tiyak na kapahamakan? Alam niyo yan, ha? Alam niyo yan. Kwento din lang, ho? Yung pong aking mga kinikwento sa inyo ay hango po sa totoong buhay. Hindi po ito gawa-gawa. Ito po ay detalyado kong ikinukwento sa inyo upang mabatid nyo ang katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ha? Huwag ka daw magsisinungaling. Oh. Huwag ka daw makikiapid. Huwag kang mangangalo niya. 10 utos yan, Brad. Dinagdagan na eh. Oh. Dinagdagan na eh. Ginawa na 11 ng kumag na to eh. Ano yung pang 11? Pwede kang magmuslim, makapag-asawa ng marami, pwede ka pa rin kumain ng baboy basta nakatago, Brad. Kay Rudy Zambales, good morning. Magandang umaga po kay Mel Pagayona, good morning, Idol Latigo. At kay Neuron Martinez, Neuron Marines, Dave Marines, Leo Marines. At kay Rose, kakaiba din kasi yung konsyal na yan, Commander Latigo. Kung sino pa po ang mali, at squatter, yun pa ang ipinagtatanggol. Hindi kaya may personal na interest po yung konsyal na yan. Sinabi ko na po yan kanina. Kapatid, good morning, Latigo, ang pinakamagandang kapitan sa balat ng lupa. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Maganda talaga. Si Rose po, siya po ang hari ng mga duwag. Lumalabas kapag walang bantay. Pag wala si Tommy Abile. Kaya po malakas ang loob ng mga squatter dito sa Palawan dahil sa konsyel na yan na pinapasahod ng bayan. Tama, Brad. Napansin nyo ba pag wala si Tommy Abili tsaka lumalabas yan sa radyo? Tsaka yan bumibira. Brad, hinahamon kita, bangkitin mo uli. Bobby Aquino, mabangis mabanglo. Bangkitin mo uli ang anomalya ko at bibigyan kita ng isang season, 3rd season. Kargado ng seasoning, Brad. Ha? May salt and pepper, may basil leaves. Kargado! Marami pa kasi kong kwento, Brad eh. Ha? Baka hindi matapos ang 1 taon. O, 1 taon, ibig sabihin mag-e-eleksyon na. Wala nang maniniwala sa iyo, Brad. Ha? Paano daw ako patahimikin? Pambihira naman kayo. Black! Pera lang ang katapat? Padala kayong pera sa akin, wala akong pera eh. Pero ang sagot, titigilan ba kita? Aba, hindi. Gusto kong ipaglaban yung katotohanan eh. Pero yung pera tatanggapin ko. Ha? Sabi nga ni Monsing Mitrit, tanggapin ang pera, iboto ang kursonada. Hindi ba? Pera ng taong bayan, hindi mo pera yan eh. Ha? Kung ikaw ang bumili ng multicab, galing sa sarili mong bulsa, wala pa rin akong pakialam. That is undue advantage to your colleagues. Kawawa naman sila Konsyal Attorney Nesario Awat. Konsyal Jimbo Maristela, attorney din yan. Konsyal Dilig, attorney din yan, Brad. Ha? Konsyal Victor Olive, at saka yung pinakamaganda lalaki sa mga konsyal, Konsyal Mateo Mendoza. Idol na idol. Kung yung picture ni Mateo Mendoza nilagay mo sa multi-cute, Brad, baka sumaludo pa ako eh. Kasi nung nagdadrive ako sa SLEX, Brad, galing ako Laguna, nakakita ko yung mga picture niya, katabi niya si Charlene Gonzalez. Crush na crush ko yun eh. Ha? Lugin-lugi ko, Brad. Nung nakaharap ko sa sangguniang panlunsod dyan si Kagawad Mateo Mendoza, sabi ko sa kanya, Kagawad Mateo, isang guhit lang naman ang diferensya ng pagkagandang lalaki natin, di ba? O alam niya, sagot niya sa akin, oo, Kuya Bob. Kaya lang yung kapal ng guhit, mula dito sa puerto hanggang Bakungan. Pero layo masyado nun eh. Para mo sinabi mo, pangit ako eh. Pero sa totoo lang, pangit naman talaga si Konsyel eh. Ha? Huwag na kayong kumontra, pangit talaga eh. Ay, bakit? Beauty is in the eyes of the beholder, and in my eyes is telling me the truth, and nothing but the truth. In my eyes is telling me na pangit talaga si Konsyel.
Inikot-ikot mo lang, doon din ang bagsak nun eh. Ha? Eh, sa dulo ho ng usapin, wala hong mang-uuto kung walang magpapauto. Nagpapauto ho tayo eh. Mag-ingat po kayo sa inyong mga sinusunod o pinakikinggan. Baka po nahuhulog na kayo sa kasinungalingan. Ha? O walang English. Ganun talaga ako. Pasensya na kayo kasi yung dila ko was born in the US of I. Oh, ay kilala mo si Bruce Springsteen? Ako nagturo sa kanya ng kanta. Born in the USA, I was born in the USA. Ako nagturo niya kay Bruce Springsteen, Brad. Ha? Look at him, yo-yo. That's the way you do it. Money for nothing. Chicks for free. May network yun. May network. Ha? Eh, wala tayong magagawa kung talagang taho na ang utak niya ni Kunsyal. Ha? Eh, kalugin mo lang. Hindi, okay na yung taho sa akin, Brad. Kasi may nagsabi sa akin eh, alam mo ba, utak niya ni Kunsyal, pulburon. Brad, pulburon, lumakad ka lang, malulusaw na yun eh. Utak pulburon! Eh, ang bawat patibong po, ng Diablo, ang mga panlilinlang upang kayo ay silain. Yung mga mahihina, sinisila ng Diablo. Nagbibihis po yan ng maganda, jacket. Jacket. May nakita kasi yung jacket eh. Ha? Naka-jacket pa yan. Ha? Nagpapakita ng kapangyarihan. Ano? Nakalagay doon sa baba, di ba? Counselor, Elgin Robert Damasco. Bakit yun sa akin nakalagay Bobby Mabanglo argumento? Ha? Eh, konsyel ka, ano ka ba talaga? You cannot serve two masters at a time. Broadcaster habang konsyel, public servant. You cannot serve two masters at a time, Brad. English, Tagalog. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Layo nung translation ko eh. Hindi, totoo yun. Ang totoo niyan eh, kumag nga ito, namangka ito sa tatlong ilog eh. Yung dalawang ilog, ibig sabihin may asawa at may kirida. Pag tatlong ilog, tatlo asawa. Eh, alam nyo, nagpapakita yan ng kapangyarihan para hikayatin kayong ibulid sa impyernong kanilang kaharian. San ba ang impyerno ng mga espiritong itim? San ba ang kaharian nila? Di ba sa impyerno? O, ultimo si Satanas, ayaw pa silang kunin, Brad eh. Katwiran ni Satanas eh. Bakit ko kukunin yan dito sa impyerno? Baka maagawan ako ng pwesto niyan. Ha? Tatakbo ka rin sa pagkahari ng kadiliman? Pambira. Ito po ang simpleng ehemplo at katibayan kung paano ang mga galawan ng mga masasamang espiritu. Simpleng komento lamang ay mababasa nyo na ang tunay na layunin at pakay ng mga ito. Huwag at itong sinisiraan ng mga hagidor noon. Ngayon, alam nyo na kung bakit. Kasi tanong na bakit eh. Bakit ba galit na galit ito kay Douglas Hagidon? Bakit ba galit na galit ito kay Mayor Hagidon? Bakit na galit ba ito sa tao ni Mayor Hagidon na si Randy Suedo? Kalaban sa politika, hindi ba tumakbo sa politika nasa ilalim ni puti? Diba? Siniraan si Bobby Aquino Mabangis Mabanglo na nagpakilala sa kanya kay Lucilo R. Byron. Ha? Upang ako, ay tigilan na ang kontrata namin. Ha? At tuloy, siyang naging bet. O siyang naging kapartido. O hindi ba maliwanag na paninirahan? Wala na akong ipapaliwanag, Brad. Ano sabi ng mga abogado? I said my piece, Your Honor. Ha? It's your turn. Yung pagka sinasabi nung tapos na yung argumento, I said my piece. Ha? Sinabi ko na, yung isda ko. Yung piece, P-I-E-C-E. Yung piece mo naman, F-I-S-H. Kasi nasasanay tayo sa gunggong na to eh. Yung mga baliko na komento. Kung tapang mo, akala mo kung sino. Ipinaglalaban yung katotohanan, pinaglalaban yung tama. Yung tinatapang-tapang mo dyan, talawan ka ba? Sabi ni Ash, talawan! Sip-sip, takabantay!
Alam mo na yung dulo eh, no? Basta talaga, oy, binabati ko yung mga kuyo nun, ha? Ito si Brad Bimbo Fernandez, idolo ko yan, Brad. Banda yan eh. Banda rito, banda ron. Hindi, Palawano. Talagang banda yan, legit. O, kumakanta yan parang yan si John Denver. O, nung panahon namin, parang si Brad Bimbo Fernandez, meron pa yung Sinika. O, yung kumanta ng la 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 la. Si Quatro ang kumanta nun. O, si Mayor Ed Agidon. Pista, iyang kagaban. Banda, Sinika. O, andyan sila Popoy Lansanas. O, yung mga panahon nun. Those were the days. Kaya minsan nagsisisi ako eh. Nagsisisi ako, nandito pa ako sa Bandera News Philippines habang sinisiraan niya ang mga hagidon. Kawawa ang mga hagidon. Dinikitan niya ng mga label na gawa lang niya. Paglulubid ng buhangin. Hanggang ngayon, Brad, nagsisinungaling pa yan. Because counselor is a pathological liar. Pathological! Tagalog na naman kayo dyan. Tingnan niyo siyang niya pag maglakad, parang pato. Tapos, di ba yung pato, malalapad yung paa, may mga, antawag dito, may mga parang net na ganon. O, pato. O, tingnan mo yung sapatos. Kalahati lang na sapatos yung paa niyan, Brad, eh. Yung dulo niya, tsaka yung tulis niya, bakante na yung Brad. That's what I call pathological. Kung napanood nyo ba si Danny DeVito, yung gumanap na penguin doon sa Batman. Oh, ganun. Ganun. Pero sikat siya si Danny DeVito, ang height niya ni 4'11", Brad. Hindi ay nakaabot ng 5. Yan tinan mo yung lakad ni Danny DeVito doon sa penguin. Ang ganda ng pagkakaganap niya doon. Ha? Grammy Award yun, Brad. Tapos, yung ilong naman ni Danny DeVito doon sa penguin, Brad. Ang tangos. Ito nun, nakita ko yung picture ni Consial, yung ilong niya lumapad eh. Nakita ko sa picture eh, parang nasa gasaan ng pison. Ay, hindi siya nang lalait ako, nagsasabi ko ng totoo, pambihira kayo. Nakatotohanan ako, Brad eh. Nakita niyo na? Sinasabi, tingnan nyo, pagka kinlose up mo yan, makikita mo parang natapakan ng higante. Sinungaling ba ako? Hindi ako sinungaling. Nagsasabi lang ako ng totoo. But remember, only truth hurts. Nakakasakit daw yung katotohanan sinasabi ko sa'yo. Pagka ikaw yung nagsinungaling, nai-enjoy mo yung kasinungalingan eh. Ha? Because all have fall short to the glory of God and the wages of sin is death. Ang lahat daw ay nagkasala. Pero hindi sinabing ang lahat tayo ay magluoy sa kasalanan. Ang sabi ni Freddy, magbago ka, nandi ka masisi sa uli. Kung di ka magbabago, Brad, ha? Patuloy kong dadalirutin ang mga kalokohan mo. Ang mga katarantaduhan mo ay patuloy kong ilalantad sa publiko. Makilala ka nila ng buong buo. Simula ulo hanggang talampakan. May komento ito sa akin na bakit daw ako pag pumuna, simula ulo hanggang paa. Anong gusto mong puna ko sa'yo hanggang mukha lang? Ibig sabihin, pag pinuna kita, dapat mukha lang. Wala kang tatamaan dyan, Brad. Pangit pa rin eh. Lahatin mo na para parehas. Simula ulo hanggang talampakan. Hindi ba ganyan pag nanliligaw ka tapos doon pupunta ka sa nililigaw mo, nandun yung nanay, tatay? Titingnan ka ng tatay tsaka nanay mula ulo hanggang paa eh. Paano sa atin? Nak, pwede ka bang maganap na ibang manliligaw? Mukhang adik ito nanliligaw sa'yo. Meron ka agad konklusyon eh. Sino naman? Ay, tinamaan ka ng anak ka ng bakulaw! Baka hindi ako makakain yan! Bawal sa akin, Brad Leo, ang chicharong baboy. Ay, Brad, ako eh. Huwag niyo akong pakainin ng chicharong baboy. Pero paborito ko, Brad, yung sungad ng baka sa kare-kare. Dito sa nguso.
O, yan ang paborito ko eh. Pero, chicharong baboy, ayoko niyan. High blood ako eh. Kapakita mo sa akin yan, magsasasaksak na naman ako ng insulin yan tsaka na amlodipine. Lalaitero ba ako? Hindi ah. Okay, kung tingnan niyo yung picture nakita naman ninyo May sinasabi ba akong, sinabi ko ba mali na parang chicharong bulaklak? Parang, ngayon tatawa-tawa kayo. Hindi ho ako lalaitero. Totoo lang ho, lumalabas sa bibig ko. O, pasinungalingan nyo. O ako nagsisinungaling. O, siya po ang hari ng duwa galing kay Rose. Sir Bob, kailan po ang season 2? Ay, next week lalabas na yan. Idol, bakbakan mo, mga kurakot naman talaga yung duwending itim na yan. Galing kay Arvin Lagrada. At kay Boogeyman, Idol, sipahin mo sa mukha yan, duwending itim na yan. Naalala ko yung sabi ni Brad Babalo Inaano ka ba? Ang lakas mo mga tatbrad Ang sarap mong bahilin sa mukha. Ha? Parang, Gunggong! Barinig kita sa mukha Si Babalo, alaskador na yan talaga noon pa. Nung high school pa ako niyan, sa Pasay City East. High school. Lipat ako na Arellano. Panood ko dyan, Brad. Kay Babalo, ang lakas mang asar niyan ang lakas mang atat. Ha? Baliliti siya sa mukha Kasi yung sinabi niya, yung pulis siya noon. At kay Pres Kagawad Jurassic Delgado, Sir Bob, si Duwending Itim di yan naliligo, takot sa tubig at ulam. Tingnan mo itsura, mukhang charcoal. Paliguan mong muka, paring uling. Hindi matatanggal ang libag. Pangit talaga. Ikaw sumang-ayon ka pa sa akin, ang lakas mo mantulak, brady. Nilalait ko na nga sinutulak mo pa ako Parang gusto mong barilin ko na sa mukha Sir, kay Darwin Cantiga at kay Batyan Sila Rodriguez Gerson, kay John Lucero Bigonte II, ay kay Lynn Santos Luna. Magandang tanghali po, kami po yung nagkakasiyahan dito kay William Santos. At magandang tanghali po sa inyo. Nagkakasiyahan po kami, nag-aatid po kami ng katotohanan, pero meron hong katatawanan. Dahil gusto po namin magatid sa inyo ng ngiti sa inyong mga labi. Kahit po sinasabi namin ng katotohanan, medyo napapangiti kayo. Pero pinapatotohanan ko sa inyo na kami pong tatlo ay hindi bomba kid. May mga bomba kid po, yung mga bomba kid. Batang may tama! Sabi, boss, pa-hits naman dyan. Ano ba yung hits? Pa-hits naman dyan. Yung kung kailangan mo ba to? Kung naninimdim, asahan mong ito ay darating. Ang iyong in-order na bato. Uulitin ko, hindi ito panahon para... Putang ina ko, papatayin ko kayo. Wala akong video, Brad, Wala akong video. Wag ako. Don't me, different me. Ibahin mo ako. Saan mo napanood? Mayroon daw akong video. Wala ako sa lawal. Pambira, paano ako magsasalawal? Umiihi ako. Skandal kayo dyan, kita puwet ko Pambira kayo, umihi ako doon sa talahib. Naka-skinny jeans ako, Brad Ang hirap pala ubarin niya skinny jeans. Kailangan hubuin mo para makaihi ka Ang skandal, wala. Yung may dala kang panghitit na ganun, tapos sa foil, sisitin mo ganun. Kung kailangan mo ba to? Ano mga tinsong yan, Ang tawag nila dyan, ubas. Yung S, ubas. May magyaya pa sa'yo. Ay, kilala ko yun, yung pumunta rito sa atin. Nagyaya ba naman? Brad, kain tayo. Uy, sabi ko, sige, anong ulam? Hindi, ito. Ha? Yan ang kakainin? Alam mo yung minong ginagamit, kain. Kain tayo. Akala ko kakain kami, lechon manok Sabi ko, kuya, bata pa po ako, huwag mo akong turuan. Parang mas matanda ako sa kanya. Kain tayo. Commander, gusto mo kain tayo? Kain.
Laparuhon ta ka eh. Oh, alam kong alam mo yan, ha? Ikaw yung tinutukoy ko, papangalanan kita. Gusto mo? Ay, ayoko pa eh. Oh, eto, ha? Kumakain, brado. Asan yung tubig? Hindi kami tubig pa pagka kumain kami, tubig. Oy, payo po doon sa mga kumakain, ha? Yung mga nagda-diet. O, ito, Brad Leo, i-practice nyo, unahin yung tubig. O, bago kumain, isang basong tubig, unahin yung tubig. Papayat kayo. Nga, di totoo, kasi pagka hinuli mo yung tubig, busog ka na, tapos inom ka ng tubig, maboblot ka. Busog ka na, lalagyan mo ng tubig, lalaki yung tiyan mo, nauunat, lalaki ng lalaki yan. Pero kung inuna mo yung tubig at saka ka kumain, busog ka na antimano, magaan pa, yung kinakarga mong pagkain, hindi lalaki yung tiyan mo. Malamang, papayat ka pa. Para makantahan ka, pareho ni Kapitan Balingit, na pag nasalubong ka, ching. Yan. Yung mga nagda-diet ha, ang pagda-diet po, hindi pagliban sa pagkain. Ha? Sabi nga nila, small, frequent eating. Kunti lang. Basta hindi kayo mabubusog. Yun ang sikreto, hindi kayo mabubusog. Pag sinabing 1 cup of rice, walang dagdag. Oh, sabi ko nga doon sa sinabihan ko, 1 cup of rice, Brad. Kung sabi niya, kumuha doon sa rice dispenser, 1 cup of rice, inubos. Kumuha uli, 1 cup of rice. Inubos. Kumuha uli yung pangatlo, 1 cup of rice. Sipain kita dyan eh. 1 cup, nakatatlong sandok ka na. Hindi ko ganun ang nagda-diet. Small, frequent eating. Yan ang sikreto. O kaya ako, Brad, 6 yung pandesal ko, yung tawag dyan. 6-pack abs. Uy, kay Konsyal, meron yung 1-pack. Ablang abaw, linti, laparoon, takay. Anyway, nagkasiyano tayo, inaanyayahan ko kayo sa araw ng bukas, muli tayo magkanig sa Impapawid. Sa palatuntunang bigwas at argumento, 2 oras ang bakbakan natin. Kasama po ang aking mga kerubin, si Dr. Leo at Dr. Dave. Ako po ang inyong Commander Latigo Bobby Aquino Mabangis Mabanglo. Ipapaalam po sa inyo masaganang pananghalian. Maraming salamat po at sa inyong pag-like, share, and follow sa ating pong YouTube channel. Babalik na ho kami sa lokal na radyo sa mga susunod na linggo. Baka hindi matapos ang linggong ito. Maraming salamat po at magandang tanghali po, masaganang pananghalian sa inyong lahat. Paalam!